Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Um, Honestly speaking, pag lagi pong sinasabi ng anak ko, CJ, attend tayo ng church. We were supposed to come 2 weeks ago or just upon my arrival, actually sinabi na niya ako, gusto niya magsimba. And actually, lagi niya sinasabi dito daw sila nagsisimba. So I have no question about it. Although nagkaroon mga problema in the past, but that's okay. Yes po, ang totoo po, I have initiated the pioneering of this church. No? Hindi pa actually ganito. Nung pag-tingin ko po dyan, sabi ko, I was really very glad. Sabi ko na the church is still continuing. And I praise the Lord. I thank God for Pastor Chorian, who actually took the challenge to stand para po sa pagpapatuloy ng ministry po dito sa Bongo. Yan po, si Brother Henteng. Tinanong ko po siya nung sinasabi sa akin mga anak ko na nagsisimba sila dito. The first question I actually asked was that si Brother Henteng ba nandyan pa rin? Kasi I was expecting na si Brother Henteng nasa Amerika na. Yun po yung sila Brother Greg, Sister Eden, I still remember yun, naalala ko pa kayo. Yung anak nila nandun sa likod. Marami pong mga cases na nabago, pero anyway, I always consider myself to be part of the ministry. Not just because this is a congregation where I actually started to as well, pero I am considering every one of you as one member of the body of Christ. We are one member of God. We are members one of another. Yan po sinasabi ko sa Bible. So, honestly speaking, yung tama nga yung sabihin, impromptu. I actually, sabi nga ni Ma'am Ellie, Mrs. ko po, sabi niya, wala kang dalang Bible. Sabi niya, so I may be able to use my cell phone para sa short, I would say short message. Hanggang anong oras po tayo dito, Pastor? Hindi po pwede yun. Lagi ko pong sinasabi in the past, nung nandito pa po ako, sabi ng isang pastor, sabi ni, actually, Pastor Moret, sabi niya, I always have the struggle. I am always struggling as far as how to start my message. Yan po yung laging sinasabi ni Pastor Moreto. Nahirapan ako kung paano mag-start sa message pag nagme-message ako, sabi niya. Then, counterpart ko naman po, sabi ko, pag ako naman po nagme-message, nahirapan akong magtapos ng message. Kaya, yan po ang mahirap para sa akin. But anyway, I would just like us to have a message from the book of Philippians. Sa book of Philippians po, sa Philippians chapter 4 verse 4. Okay? Philippians chapter 4 verse 4. Or I would say, let's just read verses 4 hanggang verse 4. Sabi po ni Apostle Paul, therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so steadfast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with them and also and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Bago po tayo mag-start, let us have a word of prayer. Gracious Heavenly Father, once again, we thank you for this wonderful opportunity of praising you, giving you praise, for you deserve it, Father God. We thank you for this congregation. Always adhere to your words.
And I pray, Lord, that may these words that we are going to listen to will really work in our minds, which is our spirit, and eventually transported to our soul, and will be performed by our physical body. Thank you, Father God, for this wonderful opportunity. In Jesus' name, Amen. Dito po, gusto ko pong isentro yung message sa verse 4. Sabi niya dyan, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. The key word here is rejoicing. Dalawang beses po binanggit ni Apostle Paul in only one verse. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Okay? Tayo po mga believers, tayo po mga mananampalataya, ano saan po ba nakabata yung rejoicing natin? Ano po ba talaga yung dapat inaasahan sa atin? Since the Apostle Paul says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Take note of the word always. Okay? Hindi po sinabi ng Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Hindi po niya sinabi, always. But he said, rejoice in the Lord always. Okay? Sometimes may mga translations po ng mga Bible na they just consider the word always to be the same with always. Okay? Pero in the doctrine of the Bible, yung always and always, magkaiba po yan. Especially kung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 4, I guess, sa dalawang verses, binanggit na naman po yung always and then always. Okay? So, there is actually, meron po tayong tinatawag na component, o meron pong bagay na kung saan yung rejoicing natin ay hindi napapatig. Sa 1 Thessalonians, binabanggit po doon, rejoice, sabi po doon, rejoice evermore. Okay? Meron din sinasabing rejoice evermore. But in particular verse, dito po sa rejoicing na ito, ni Apostle Paul, remember that the Apostle Paul was behind bars. Noong panahon ay sinulat po niya itong Philippians, the book of Philippians. Nasa kulungan po siya. Nasa kulungan po siya. Of course, kung by nature, ang taong mga nasa kulungan, sometimes sila yung nangangailangan ng comfort. Sila yung nangangailangan ng tinatawag na pagbisita ng mga kamag-anak, pagbisita, dahil kailangan nila yung presensya ng mga kamag-anak or someone that would actually comfort them. Okay? So, si Apostle Paul, sa kabila ng katotohanan na nasa loob siya ng pigitan, sinasabihan niya yung mga nasa labas, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So, mayroon pong particular issue, may particular po na bagay si Apostle Paul na iniisip. Mayroon siyang bagay, mayroon siyang particular na nakatanim sa kanyang isipan kung bakit sa kabila ng circumstansya na kinalalagyan niya, sinasabi pa rin niya, rejoice. Bakit nagagawa pa rin niya mag-rejoice? No? Sa kabila ng reality niya, sinasabi pa rin niya, rejoice. So, with such circumstance, makikita natin na hindi dependent si Apostle Paul sa kung ano ang status niya when it comes to rejoicing. Okay? Na hindi nakadepende sa status ng isang tao ang pagkakaroon ng tinatawag na kagalangan. Okay? So, ano po ba yung issue ng Apostle Paul? Bakit niya sinasabi, rejoice in the Lord? And as I said, yung binanggit ko dyan, hindi always, kundi always. Okay? Ang always po, always is actually all the time. All the time. Yan po yung always. So it's not bad. Hindi naman masama kung sabihin mong rejoice in the Lord always, all the time.
Pero si Apostle Paul, hindi niya ginamit yung always, kundi all way. Which means, all way means all the way. So there was a beginning, and there is an end. Yun po yung issue ni Apostle Paul nung sinasabi niya na rejoice in the Lord always. Ano po yung reality diyan? Paul had something in his mind. Sa kanya pong isipan. Okay? Ano yung nasa kanyang isipan? A particular truth. Isang katotohanan na kung saan anuman ang mangyari from the start, na kung saan naintindihan niya yung truth na yon, hindi na yan magbabago hanggang matapos. Okay? Hindi magbabago yung truth na yon hanggang matapos. At yan yung issue ng kanyang rejoicing. Kung pumunta tayo for example sa sa Romans, in the book of Romans. Sa Romans chapter 5, okay? Tingnan po natin ang sinasabi ng Apostle Paul dito. Ang Romans chapter 5 po, para maintindihan po natin, ang background po dito from Romans chapter 1 to Romans chapter 5, ito po yung tinatawag na doctrine for the edification, it is the doctrine. Ang tinutukoy po dito is the doctrine for the justification ng mga mananampalataya. Okay? From chapter 1 to chapter 5 po yan, ang tinutukoy ni Apostle Paul dyan, o dinidiscuss ni Apostle Paul dyan, ay justification issue. Okay? Kung paano tayo pinatuwid ng Diyos, kung paano pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, ano ang nangyari nung tayo ay na-justified na. At yan po yung sinasabi dito sa chapter 5, verses 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Rejoice in hope of the glory of God. From that time, magmula nung panahon na narinig ni Apostle Paul na siya ay ligtas at eternally secured siya at eternally justified siya, okay? From the point na narinig niya yung issue ng kanyang justification, he never stopped rejoicing. Hindi siya tumigil sa kanyang rejoicing. It is a particular truth. Ito po ay isang katotohanan na kung saan nasa kanyang isipan, nakatanim sa kanyang isipan. Take note po, bakit po in-emphasize sa kanyang isipan? Tayo pong tao, mayroon po tayong tatlong bahagi. Ano po? Binubuo tayo ng alin? Body, soul, and spirit. Our spirit is the rational part of a man or human being. Yan yung rational part natin. Okay? Ang soul natin, it is the center of affection. Yan yung damdamin natin. And then, ang physical body natin, ito yung outward appearance na po natin. Tingnan po ninyo yung connection. The spirit, it is actually our spirit that communicates with God. Ayon po yan sa 1 Corinthians chapter 4. Pag sinabi pong spirit ng tao, lagi po yan mind. Sa Ephesians, binabanggit po yan, and be renewed in the spirit of your mind. Sa Romans, lagi ganyan po. So tayo mayroong spirit. It is our spirit that actually communicates with God. Yung spirit po natin. Nung unbeliever po tayo, wala tayong tinatawag na spirit of Christ. Okay? Wala po yan. Ang meron po tayo is the spirit that is of the world. Yan po yung meron tayo nung tayo ay unbelievers pa. Pero nung naligtas tayo, nagkaroon na po tayo ng tinatawag na access, as we can see here. By whom also we have access by faith into this grace. Okay? And this truth na nagtatanim sa isip natin, ito ngayon ang nagsasabi, ito ngayon yung doctrine.
Ito ngayon yung katuruan na nagbibigay sa puso po natin para lang sa ganun yung center seat of affection natin, yung emotion natin, yung feelings natin ay hindi kinakabahan. Hindi kinakabahan. Hindi ka ano po ba ang nangyayari pag kinakabahan tayo? Physically, ano po ang resulta? Ano po? Nanghihina. Pag kinakabahan ka, hindi lang yun. Di ba yung physical body mo, nanginginig ka? Hindi lang yun. Nagbo-blush ka? Okay? Si King Solomon, sinabi niya doon, yung joints and marrow niya, wala. Okay? Sa Proverbs. Nanghihina. Sa Daniel chapter 5, makikita mo, yung si King Nebuchadnezzar, hindi yata Nebuchadnezzar, Belshazzar, si King Belshazzar, no? Nung nakakita siya ng hand that is writing, yung hand lang ha? Sino bang hindi matatakot pag kayo nakakita ng gano'n? Nakakita kaya kayo dito ngayon? Yung kamay lang nagsusulat. Ano kaya magiging reaction natin physically? Yung mga balahibo natin, baka titindig yan. Tatakot tayo lahat. Di ba? Ganun po ang nangyari kay King Belshazzar. Nung makita niya yon. Why? Kasi wala siyang something, wala siyang doctrine. Okay? Wala siyang doctrine na magsasabi kung ano yung nangyayari. Ganun din sa Luke. Man's heart are failing for fear. Ayon sa Luke chapter 21, I just forgot the verse. Man's heart are failing for fear. Yung heart ng tao, yung center, seat of affection ng tao, dahil sa takot, ano po? Failing. Failure. Okay? Yun ang resulta ng walang doctrine. Our emotion, our center seat of affection, lalong nag-aalalayan. Kahit pa si King David, my soul, my feet sleepeth. Sabi ni King David. Pero ano sabi niya in the end? My soul is uplifted and comforted through the words. Ganun po yung nangyayari. Kaya, pagdating kay Apostle Paul, nung sinabi ng Apostle Paul, rejoice in the Lord always, he always have it in his mind. Lagi nasa isip niya, yung tinatawag na reality, the truth of who he is in the eyes of God. Yung katotohanan na kung ano siya sa harapan ng Diyos. At ang bawat isa sa atin dito, noong tayo ay nanampalataya sa gospel of Christ, okay? Doon po sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Sabi ni Apostle Paul, I'm not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. Yun yung kapangyarihan. Isu iti, mamawagan nga, bilig iti Diyos. Tama po yung ano. Isu iti bilig ti Diyos, nga mangisalakan kadagiti amin nga namati. Kadagiti amin nga namati. Isu ti kinunana, in Romans 1 Corinthians chapter 1 verse 12, it pleased God to save them that believe. And kinalulugdan ng Diyos na iligtas sila na nanampalataya. Nung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, yun yung panahon na ikaw ay na-justify. Magmula nung ikaw na ay na-justify, permanente na po yun. Hindi na yun mababago ng anumang sirkumstansya. Haantun nga mabalbali ti anyaman nga arami. Isu iti itatakdir mo. Isu iti kasasaad mo sa harapan ng Diyos. Yan po ang katotohanan na nung si Apostle Paul ay nagsasabi, it is that particular doctrine where the Apostle Paul actually stood up. Na kahit ano pa yung circumstansya na dumating sa buhay niya, I will rejoice. Okay? Sabi niya, rejoice in the Lord always. It is a particular truth. Mayroon pong isang particular o isang katotohanan na kung sa tinatayuan ni Apostle Paul, iso nga haan nga agdaan ang iso na. Urayan nga ba di mapasamak? Haan agdaan ang iso na.
Ngamin, ang muna, nga isuna, iti mata ti Diyos, justified isuna. It will never change. Okay? Ang nga mabalbaliw din ang na kinapudno. Iso nga tayo kakabsat. Adon ti circumstansya nga dumteng tibiyag tayo. Di ka din? Ang tayo mabalbaliw din. Why? We are in this corrupt world. Sabi sa Romans chapter 8, okay? We are living in this corruptible world. With corruptible body. Okay? Oh, ganyan po yung reality. Noong una, tingnan po niyo yung mga pagbabago. Noong una po, na-establish namin itong church na to. Pag tumatayo ako, sinasabi, ang gwapong speaker natin, Pastor says. Ay, gusto ko yun. Pero ngayon, hindi na. Mas gwapo. Meron ng mas. Ang pinaka, hindi pala mas, pinaka gwapo. O, meron ng pinaka ngayon, si Pastor Jerry. O, nagbago na ang mga basis circumstances. No? Marami pong pagbabago ang pwede pang dadating sa buhay po natin. Pero ang tanong ko, would you still continue to rejoice? Kahit yung mga circumstance na hindi talaga, na ayaw mo talaga, yung pangyayari na hindi yun ang kanais-nais na ayaw mo mangyari sa buhay mo, would you still rejoice? Kung dependent tayo sa circumstances para tayo mag-rejoice, you don't know something. Kung hindi ka po, kung yung rejoicing mo ay dependent lang sa mga nangyayari, sa mga circumstances, hindi po, wala ka pong doctrine. Wala kang tinatayuan na doktrina. Wala kang tinatayuan na katotohanan na kung saan nakatanim yan sa isip mo. No matter what, rejoicing should be always in the Lord. Alam po ninyo yung salitang in the Lord? Position po natin yun. Okay? Position po yun. In the Lord. Ang Ephesians chapter 1, tumatalakay ito sa in the Lord, in the Lord, in the Lord. Nandun lahat yung mga position natin. Okay? Kaya tayo, bilang magdatayo ang mamati ni Apo tayo ng Hesus Kristo, itinapodlo na gagayang kakabsat. Haan tayo dapat agdepende iti sirkumstansya. Haan ko mga dependent iti anyakan nga pasamak ibiyag tayo iti panagrag po tayo iti mata ti Diyos. Okay? Dahil kahit anong mangyari sa mundong ito, isipin mo, you are in the Lord. Isipin mo, mayroon kang position sa Panginoon. Okay? Yung mga noon pong mag-segue lang ako this is reality anyway, na kung saan aware kayong lahat. I do not just know what is your political inclination. Pero noong 2022 nagkaroon ng election dito, national election, di ba? Ang Pilipinas. And ako bilang malayo, sinusubaybayan ko naman yung kung anong nangyayari dito sa Pilipinas. Okay? So nakita ko yung tandem ng tinatawag na unity. At ako ay lubos na nagalak. Lubos talaga akong natuwa sa nakita ko. Kasi kakaiba. And then, at the beginning, sabi ko, napakaganda ng situation. But now, iba na ang sitwasyon. Now, my point here is this. You cannot actually rely on something that will continue or that will last. No? Hindi ka pwedeng magdepende sa isang bagay o sa isang pangyayari na this will last, na talagang until the end. Nandyan yan. That you will continue to be rejoicing in it. Hindi po pwede yun. Okay?
sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Hindi talaga. So, ako po, tuwang-tuwa ako noon. Makita mo, ang ganda. At first, ang ganda. First year, second year, okay pa. Until such time na parang iba na yung nangyayari. Bago ako umuwi dito, tinatanong ako ng mga, are you excited to go home? I don't know the feelings. Sabi ko, I don't know kung kasi lagi kong binabantayan yung politics, sometimes ang gulo yata ng Pilipinas. Ang gulo yata ng Pilipinas. I am excited to be with my family, of course. Pero yung katulad sabi ko kanina, sabi ko kay Jill, baka sa pag-uwi ko, may anticipation ko sa mga circumstance. Because circumstances, it actually varies every day. Changing talaga yan. So sabi ko sa anak ko kanina umaga, hindi kaya maapektuhan yung trip natin sa pag-alis ko sa Tuesday, as a Wednesday, sabi ko. Kasi talagang mahirap. No? So, I always have this apprehension, how if this will happen? Okay? So, yung bagay na yun yung tinatawag na something that bothers us, something na banag data na mangititi tiniribok, kadagiti kapanunutan, puso tayo. Okay? At tayo, minsan tayo na may kadeta. Ngim, uray man adami kas dyan nga circumstances, uray man pudno nga makikita tayo data, diyay kinapudnomit nga sika and siya, malipot itinamati tayo, inaabot tayo ng Jesucristo, nga iso tinanubot tayo, at daan tayo ti posisyon ni langit. Haan nga balbaliwen. Haan nga mabalbali, anyaman nga banag dito'y daga. Iso nga Apostol Paul muna na, rejoice in the Lord always. Pasabot na, naglago kayo. Always. Mamuti, na di ba always? Kanayon namin. All the way. We need to be rejoicing. Bago na bukas, pero yung truth na ikaw ay justified in the eyes of God, it won't change. Iso nga kakabsat, kapamati, haan nyo nga ikatindi, kinapudno, nga naisalakan kayo, justified kayo, manipot, itinamati kayo, iniapo kayo ng Jesucristo, nga isukit na tay, na itanip, kinagungar, iti may katlong aldaw, nga iso inaramat ni Diyos, iso itibilig na ng mga isalakan, kadagiti amin nga namati, no dayta kakabsat, titaktak din nyo, masapul na ta, nga ag-rejoice kayo. Ag-rejoice tayo. Okay? So rejoice in the Lord always. Don't mind circumstances. It's just circumstance. Tomorrow it will be another day. Di ba? But the reality and the truth that you are justified in the eyes of God, you have peace with God, we have access in this grace by faith, then rejoice in the Lord always. Thank you, Father God, for this wonderful opportunity. Thank you for your grace and love to us. Thank you for the justification we have received. Thank you, Father God, for the status that we have in the heavenly places. That's for, Lord, we thank you for blessing us with all spiritual blessings in the heavenly places. I thank you, Father God, for this congregation who continuously adhere to your words. And I pray, Lord, that may your words will continue to be actually working in the lives of these people. Thank you, Father God, for the leadership of Pastor Jeriel and Sister Emmy. May your grace would continue to embrace them. May your grace would continue to make them feel how grace it is, how wonderful it is to stand together for the furtherance of your ministry. Thank you, Father God, for your love to us. In Jesus' mighty name we pray. With thanksgiving, Amen. Magyaman na nakapsat. And Pastor, thank you for giving me this opportunity. To be honest po, sa Australia,
I desire to preach, pero napakahirap. Kahit doon sa trabaho ko, we are asked not to preach, not to actually share what we believe. Hindi po pwede yun. Kasi pag nakita ka nila na nagsishare sa kung anong belief mo, then walang question, tatanggalin ka talaga. Walang question, tatanggalin ka. So, we don't share our belief doon po sa sa trabaho, sa tinatawag na kahit anong kahit saan ko dalhin yung mga namin sa trabaho namin, we are not allowed to preach. So ang ginagawa ko po doon, nag-attend ako ng isang church, sa Baptist Church, of course, pero nag-rightly dividing din po sila. And then doon ako umattend until such time na yung engagement ko sa church, kinilala ng mga members, and then yung mga members ngayon, seeking for Bible study. So Bible study na lang ang ginagawa ko doon. Walang tinatawag na church na katulad ng ganito. I miss it so much. Sabi ko nga, I miss what I used to do before. No? Namimiss ko yung ginagawa ko noon. And I really thank the Lord for just to see. Kahapon meron kaming konting salo-salo. We were expecting Pastor Jeriel and Sister Emmy actually, na kung saan nandun lahat, may mga ilan, nandun sila Pastor Daniel, Lita, nandun sila Sister Mirel, and then nagkaroon kami ng kwentuhan, usapan tungkol reminiscing the past and these students at mga pastors na. And I'm really thankful na bahagi ako actually sa pagiging pastors and Bible women ng mga ito. Kasi sabi nga ni Pastor Jeriel, under my leadership, under my directorship, sila nag-graduate. No? And I really thank the Lord na nandito pa rin sila sa ministry. Praise the Lord for that. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.